Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto. Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Mga ka-KP, maayong gabi! Magandang gabi Pilipinas! Ngayon po'y 20 ng buwan ng Oktubre. Araw po tayo ng Huwebes, tuloy-tuloy ang aming pakipagsabayan sa prime time. Habang sila'y balitan lamang, kami po'y sumbungan at imbestigahan. Gumagana po ang tatlong teknolohiyang sabay-sabay sa salita pong English. Ito po ay Convergence. Kami eksklusibo pong napapanood sa UNTV, sa website untvweb.com, sa aming social media rin, sa Facebook page ng Kilos Pronto. Kaya walang dahilan para hindi nyo kami pwedeng mapanood saan man, kailanman, mga ka-KP. Live mula sa BMUI Digital Studio sa Ritual Center, Timog Avenue, Quezon City, ibinabato namin point-to-point fiber transmission diretso sa UNTV ang programang ito. Patuloy pa rin ang aming investigasyon at aksyon ngayong Huwebes sa inyong mga sumbong at reklamo ngayong gabi. Kilos pronto pa rin ang aming aksyong ibibigay sa mga problemang pang Metro Manila, probinsya o labas ng bansa. Alam niyo, ang programang ito ay napapanood din po ng live sa Facebook page po ng Kilos Pronto, www.facebook.com/kilospronto. Uploaded din po ang aming programa araw-araw sa aming Facebook page sa loob ng 18 oras, kaya walang dahilan para hindi nyo po kami mapanood. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa, Kilos Pronto na! Super, kinuyog ng mga hold-upper. Jeep na kanyang minamaneho, pinagbabato. Reklamo, aksyonan live sa Kilos Pronto. Mandurukot sa Blumentritt, huli sa CCTV. Estilo ng kanyang pananalisi, ilalantad sa KP. Bako-bako at bitak-bitak na kalsada sa Rodriguez Rizal, nirereklamo ng mga residente at motorista. Ugat ng problema, ilalantad. At update sa Bagyong Lawin, alamin. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Palabas na anumang oras ngayong gabi po sa Philippine Air Responsibility o PAR ang Bagyong Lawin. Naglandfall ang Bagyong Lawin po sa Peña Blanca, Cagayan Province bandang alas 11 po yung kagabi kung saan nagdulot po ito ng pinsala sa ilang mga lalawigan sa Northern Luzon, particular po dyan po sa probinsya ng Cagayan. At para bigyan po tayo ng update tingil po sa kilos ng Bagyong Lawin, nasa linya ngayon po si Robert Badrina, siya po yung weather forecaster po ng Pag-asa. Magandang gabi sa iyo, Robert. Magandang gabi po, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig ho natin, ano? At narito na po yung ating update kay Lawin na lumabas na po, no? Lumabas na ng Philippine Air Responsibility kaninang alas 5 po ng hapon. Opo. So ngayon po, inaasahan natin na sa susunod nating bulletin bago mag alas 11 ngayong gabi ay tuloy na rin natin ibababa yung mga nakataas na tropical cyclone warning signal. Sa ngayon po kasi nakataas pa rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Abra. At sa pagkilos ng Lawin na sa 22 kilometers per hour, pahilagang kanluran, in-expect natin na tuloy na itong lalayo sa ating bansa. At ngayon nga, base sa ating track, patungo ito sa bahagi ng Guangdong or sa Hong Kong po sa may southern China. Oh, so napabilis pala, Robert, no? Dahil ang unang mga balita, mamaya pa hong mga late in the evening pa, papalabas ito ng PAR. Opo, noong umaga po, na-forecast na ho natin na around 4 to 6 p.m. siya lalabas. Although noong mga unang nga natin, mga 3 days ago po, in-expect nga natin posibleng mga
madaling araw pa mamayang gabi, kinabukasan po, no? Pero nga dahil medyo mabilis, tuloy kahit po kasi nung tumama doon sa lupa, bagyang bumagal, pero nagtuloy-tuloy pa rin na eventually bumilis pa rin yung mata niya. So, ang paggalaw po ng bagyo, kaya napaaga na rin, no? Kaya as early as kaninang umaga po, nakita na natin na around 4 to 6 p.m. nalalabas yung bagyo. Okay, dahil sa laki pa rin po na kayang diametro nitong bagyong Lawin, meron pa rin ba mga pag-ulan na mararanasan ng ating mga kababayan sa Northern Luzon? Ngayong gabi, posibleng may mga ranasan pa rin mga light to moderate rains. Although sa mga susunod na araw, inaasahan na natin na unti-unting paganda na po, no? Papaganda na po yung panahon. Sapagkat wala naman po tayong nakikita mga bagong mga low pressure area na posibleng maging bagyo. So, magandang pagkakataon ito para magsimula na po tayong bumangon at maglinis na po ng mga pinagdaanan po ng bagyo. Okay, Robert, mukhang nakita ko sa mga figures, mga pictures from satellite images, mukhang may ikang Fujiwara effect itong bagyong ito. Wala bang ganon? Wala po tayong nakitang ganon sapagkat yung nauna pong bagyo bago si Lawi na si Karen ay una po mas malaki po yung distance o yung pagitan ng dalawang bagyo. Bagamat halos na-reach nila para yung typhoon level, pero dahil magkalayo po sila ay walang Fujiwara. Mangyayari lang po yun kung meron kang dalawang halos magkasinlakas na bagyo at merong certain distance. Dapat medyo mas magkalapit po sila. Sa kaso po nitong si Karen at si Lawin ay malayo po masyado. Okay, panghuli siguro, Robert, wala naman tayong inaasahan na parating pa mga low pressure area na pwedeng mamuong magbagyo? Opo, tama po kayo. Subalit, siguro bigyan na lang natin ng diin na bagamat ibababa na nga natin ang 12 second warning signal sa mga susunod na oras, ay inaasahan pa rin natin na magiging malakas ang mga pag-alon dito sa mga baybayin ng Northern Luzon at gayon din sa kanlurang baybayin ng Central Luzon. So sa lugar po na yon, sa susunod na 24 na oras posibleng malakas po rin mga pag-alon ng karagatan, kaya hindi pa rin natin pinapayuhan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga maliliit sa sakyan pandagat na huwag muna pong pumalaot upang makaiwas sa mga bagsik po ng alon na dulot pa rin po ng pinalakas pa rin ng mga hangin mula sa bagyong si Lawi. Okay, Robert, Madrina, maraming salamat po sa inyong oras dito sa Kilos Pronto. Thank you, sir. Maraming po salamat. Salamat. May pasok na naman bukas ang mga bata. Kasama po natin sa studio ngayon si Albert Monroyo, isang jeepney driver, at ang kanyang konduktor na si Bonnie J. Crisostomo para humingi ng tulong. Ayon po sa kanila, kinuyog umano sila ng grupo ng mga holdupper sa barangay Don Bosco, Sucat, Paranaque. Ano po bang nangyari? Magandang gabi po, Kuya Albert. Tsaka Bonnie. Sige, kwento niyo po sa amin. Kailan nangyari to? Anong nangyari saan? Nangyari po ito nung Monday po, yung linggo na to. Gabi po, 11, mga quarter 11 po. So, ang nangyari nun, pauwi na kami. Sana nung gabi na yon, galing kami ng Alabang. Pagdating namin dyan sa Paranaque, dyan sa sitio Pag-asa. Zone 5, Paranaque, may humarang sa amin na dalawang lalaki na nakahubad, may short. Tapos nung huminto na kami, alaala naman sasagasaan namin. So nung tumigil kami. So tinanong ko, kasi ako yung konduktor, tinanong ko sila kung sasakay ba kayo or hindi. Ba't kayo humarang? Nagkaroon na ng nagkasagutan. Yun, karoon ng commotion. Oo. Sige, Kuya Albert. Bilang driver, ituloy anong yun. ginawa mo nung nagkaroon ng konfrontasyon nitong Yun na nga po, konduktor mo? nung nakita ko na inanunan niya, sinabi niya, di pala kayo sasakay. Sabi nung nagagalit sila, bakit? Ngayon, nakita ko na medyo nagkasuguran na sila. Kaya bumaba rin ako. Saka mamadali ko naman ng hindi ko pala na neutral, namatayan kami na makina. Yun pala, naka-headlight. Kaya doon, di na kami makarangkada. Pangalawa, nakita namin, sumugod na gusto lang, bumato na. Ngayon, nung bumato, pumasok kami sa jeep. Nag-ulanan na ng bato ngayon. Yung windshield namin, nandiyan man picture namin, wasak po yung Teka, windshield. Kuya Albert, dalawang kabataan na walang pang itaas ang humarang Yun sa po inyo. ang humarang Tapos may mga sumunod. Yun po. Nakatago May na. mga nambato. Sa tingin nyo, pakiwari nyo, ilang tao yun? Kulang siguro ma'am, mga 20. Wow. Kulang-kulang Tingin nyo 20 ganun good ma'am. Nakita ko, parang di ko na nauro kasi nakita ko na Parang umulan ng bato. Ang ginawa namin kung paano ako umiwas sa mga bato kasi napakarami good ma'am. Kaya Oo. Sa katunayan na tamaan itong si Bonnie, may pakita mo yung ito sugat ang mo. maraming Ayan. tama. Siya po ang tumanggap Meron dito din sa mga... to. Anong tumama sa'yo? Anong tumama? Halo-black po, pinalo po ako ng halo-black dito sa bato. Oo. Yun. So ano ang basa ninyo dun sa ginawang pagharang ng sasakyan ninyo?
according naman dun sa mga naririnig namin ng mga kasama ni Kuya na driver, Hold up talaga yung Hold up. ginagawa po Hold nila up. dyan, Okay. sir. At para kilos prontong aksyon na ng reklamo, nasa linya po si Police Senior Superintendent Eliazar Mata, ang hepe ng Intelligence Division ng NCRPO. Magandang gabi po. Good evening, Ma'am Nika. Police Senior Superintendent Mata, magandang gabi po. Yes, Ako po si Nika ma'am. Alihar, kasama po si Alex Santos, sa ngalan po ni Bitag Ben Tulfo. Magandang Sir? gabi po sa inyo lahat. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa mga tagapakinig. Magandang gabi po. Narinig niyo po ba yung complaint po ng ating pong driver at konduktor? Po, naririnig ko po, kaya lang medyo hindi ko maintindihan eh. Mahina yung ano nila. Okay. Lumapit po kasi sa Kilos Pronto si Mang Albert Monroyo. Ayon po sa kanya, habang papauwi na po sila ng kanilang bahay galing sa pamamasada ng kanyang jeep, ay bigla na lang po silang hinarang ng dalawang lalaki sa sitio Bagong Pag-asa, Barangay Don Bosco, Sukat, Parañaque. Ayon po sa kanya, nang mapahinto sila, ay bigla na lang po silang sinugod ng dalawang lalaki na hindi nakilala at gusto silang hold upin. Pero nanlaban si Albert maging ang kanyang konduktor at laking gulat nila nang biglang maglabasan ng iba pang kasamahan nito na mahigit sa 10. Dito na daw po nagkaroon ng pagbabato sa jeep at gusto po silang hold upin. Nag-complaint na po sila sa barangay, sinabihan po sila ng pulis doon at ng pulis na hindi daw sila matutulungan. Ano ba sinabi? Albert? Sige nga, Kuya Ano sabi Albert. yun, police? Yung pulis mismo, sabi nila, sir, alam na daw nila yan, may ano dyan, yung hold-upan, matagal na daw yan. Kaso? Tapos yung nakaresponde namin na pulis na dalawa, sabi rin nila, mahirap daw i-trace yung mga ano na yun. Kasi kahit yung barangay basta. Oo, mismo ang chief ng barangay, mismo nagsabi sa amin, nahihirapan din Isa sila. sa problema din dito, no? Nakuha niyo po dati, ba yung sabi pangalan ng ng mga barangay pulis mismo, na nagsabi nagbigay sa inyo sila na ng ganyan? outpost ng barangay Oo. dyan. Ay, ang Nakuha niyo yung inaaway pangalan? daw yung Galit daw yung mga residente. residente doon, kaya Oo. Okay, Kuya Albert, ano ang gusto nyong iparating ngayon kay Senior Superintendent Eliazar Mata? Anong gusto nyong mangyari? So ang gusto po namin mangyayari doon ngayon dyan, sir, ma'am, na mabigyan talaga ng immediate na action kasi dyan lang po kami umiikot eh. Maaring abangan nila ngayon, pinagawa sa operator namin yung nangyaring wasak na windshield, walang napapanagot. Baka pag ikot namin uli, Baka yun maulit. na naman gagawin sa amin. O baka kami na madidisgrasya talaga. Yun po nang kinatakutan namin. Sir Mata, hindi handa- lang kasi ito ang kauna-unang pagkakataon. Sa tingin ho nila, napakarami na pong nabiktima nito, mahigit 20 na ho siguro. Ano hong maaari po nating gawing aksyon? Ay ganito, narinig ko naman yung sinabi niya na parang hindi inaksyonan ng mga pulis. Kaya Yes. nga, tinatanong ko po yung pangalan ng pulis na nagsabi na alam nila tapos wala silang ginagawa, di ba? Na, para mapanagot natin yung mga kapulisan dyan sa Don Bosco, Parañaque, Oo. na bakit hindi nila ina-actionan yung mga ganyang bagay. Ganun pa man, kung hindi man nila actionan yan, una, pananagutin natin yung pulis, pero actionan din natin kahit from the region or from the district manggaling yung pulis para ma-actionan yung problema nila dyan. Sige, sir, tututukan po namin itong problemang ito. Marami rin hong kabataan ang involved dito eh. May mga menor de edad na kabilang po dito sa modus operandi ito. Sir, maaari ho bang bigyan ho sila ng rumorondang pulis doon sa lugar na iyon? Sige po, natin. Pwedeng ibigay nyo sa kanila yung number ko para directly kausapin nila ako, makuha ko yung mga detalye. Okay. Kasi Sige, hindi ko maraming masyadong salamat po. Bigyan nyo yung number ko ma'am sa kanila para mag-usap kami kung paanong yung mga detalye para yung specifics po nung reklamo nila. Maraming salamat po, Police Senior Para makita natin Superintendent immediately. Eliazar Mata, ang hepe po. Opo, ma'am. Opo. And thank you very much din po sa ating pong mga complainants na pumunta ngayon, sina Albert Monroyo at Bonnie J. Crisostomo. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Thank sir. you. At sana ay ma-actionan yan ng ating pong PNP. Ito naman, pananalisin ng isa pong mandurokot sa Blumentritt, lungsod na Maynila, sa pulpo sa CCTV. Doble ingat po mga ka-KP. Tandaan ang estilo at pagmumukha ng kawatang ilalantad ng Kilos Pronto para hindi po kayo maging biktima nito. Ang bidyong ito nakuha sa cellphone camera, naging viral sa social media. Naaktuhan kasi na isang concerned citizen ang pangangalawit ng isang kawatan sa Blumentritt. Ang target, estudyante. Sa video, makikita ang pagsunod ng isang lalaking nakaputing t-shirt sa uniformadong estudyante. Mabilis ang kanyang kilos hanggang sa madikitan niya ang walang kamalay-malay na binatilyo. Dito na binuksan ang kawatan ng bag ng kanyang biktima. Pero nang maramdaman ang estudyanteng dinudukutan na siya, agad siyang pumalag.
Makikita pa sa bidyong kinompronta ng estudyante ang mandurukot. Pero napatras ito nang pakitaan siya ng kutsilyo. Ang lalaking bumida sa viral video, kumpirmadong kinilala ng mga vendor sa Antipolo Street sa Blumentritt bilang Alfie Bonacruz alias Apo. Po, matagal ko na po siyang nakita. Nung mag-uumaga po, nandudukot. Layo lang siya ng konti. Yun lang, pandurukot. Gulat nga kami nung nabukas siya ng tao. Ayon kay Kapitan Celso Sebastian ng District 2 Barangay 211, Zone 19, Blumentritt, Manila, ilang beses na ring naireklamo si alias Apo dahil sa kaso ng pagnanakaw. Ang blatter niya rito, no, yung mga sinasabi ng mga nadukutan, minsan madalas makipag-awayan, lalo na kung tinatawag na nakasyabu. Kung magsandukot na siya doon, araw-araw na eh. Pag nakadukot sa umaga, sa hapon bibira. Ang Substation 7 ng Jose Abad Santos Police Station agad nagpakalat ng operatiba para manmanan ang galaw ni Apo. Sangkot din daw kasi ang kawatan sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Isa pang aksyon na ginawa ko po ay naglagay po ako agad ng kapulisan doon sa kanto para hindi na maulit ang pangyayaring yun. 20 na Setyembre, nahuli rin ang matinik na si Apo. Ang pangangalawit at pandurukot sa mga estudyante sa Blumentritt agad naman niyang inamin. Oo, sabihin natin na po sa pero nagbago na ako doon. Hindi ko na maano. Hindi ko na maano. Paano mo ginagawa yung Lalakaling mo lang yun. Sinusunod ako. Ayun. Ano yun? Anong may mapapayo mo, Nika? Sa tingin ko sabi niya nagbagong buhay na raw siya. Pero parang wala siya pa sa sarili pa rin, ano? Okay, sa atin naman, ang Gumagamit kasi. payo ko siguro sa ating mga kababayan, lalo-lalo na tulad po yung estudyante na yan, unang-una, kung meron hong gumawa niyan, wag na ho kayong kumumpronta pa dun sa nagnakaw. Alam niyo naman po yung mga magnanakaw ngayon. Halangang bituka ngayon. Ano sa tingin mo pag hinold up ka, tinutukan, Bigay mo na, ng backpack bigay mo na. Huwag ka nang manlaban at ibigay mo na yung gamit. Ang gamit, kaya pang bumili ng panibago. Pero ang buhay, wala nang kapalit ng buhay. At pangalawa, sa PNP, huwag huningas kugon, ha? Kung sinabi ninyo magpapaikot kayo ng mga pulis dyan, siguraduhin nyo araw-araw may tao po. Ha? May police visibility. Yan ang kailangan po natin mga kababayan. Tumpak. Samantala, narito po ang mga dapat abangan mamaya sa Kilos Pronto. Bagong-bagong sasakyan ng isang ginang sa Cavite. Tinangay ng sarili niyang kapatid. Inisip niya ba yun nung kinuha niya yung kotse ko? At pulis sa Quezon City na nakapulot ng wallet sa kalsada. Bibigyang pugay ng Kilos Pronto. Nagbabalik po ang Kilos Pronto. Isang ginang ang nanggagalit iti ngayon. Ang kanya daw hong bagong kotse ay tinangay ng sarili daw niyang kapatid. Galit ang nararamdaman ng 36 anyo sa si Karen Cruz na taga Dasmariñas, Cavite. Ang kanya kasing bagong biling kotse, tinangay ng kanyang nakababatang kapatid na si Ellen Macabante. Nangyaring insidente noong ika-24 ng Setyembre. Habang abala raw siya sa kanyang trabaho at tanging ang kasambahay lamang niya na si Angel Lozada at maliliit na anak ang mga naiwan sa kanyang tahanan. Dito na raw sinamantala ni Ellen ang pagkakataon na kunin ang kotse ni Karen. Intindihan ko pero inisip niya ba yun nung kinuha niya yung kotse ko? Inisip niya ba yung mga anak ko nung kinuha niya yung kotse ko? Hindi. So ganun din ako. Ang mangyayari niyan, kung hindi ko babayaran ng kotse, ako ang malalagot sa lahat. May 3 batang umaasa sa akin, may tatay din ako na sa akin nakadepende. Nasaksihan daw ni Angel ang pagtangay at paghalughog ni Ellen sa bahay ni Karen. Tinakot at pinagbantaan pa raw siya, kaya't hindi na niya nagawang makapagsumbong sa kanyang amo. Dalawa kami ng alaga ko doon sa nanonood kami ng TV. So bigla siyang nagpumunta doon sa bahay ng amo ko. Tapos tinanong sa akin kung yung susi ng kotse. Sabi ko po, hindi ko alam kung nasaan tinago ni ate yung susi na yun.
Hindi na nagawang tawagan ni Angel ang kanyang amo dahil sa pananakot sa kanya ni Ellen. Hindi po kasi po natakot ako eh. Sinabihan niya po ako na wag ko daw sasabihin. Pinayuhan din daw si Karen ng kanyang insurance company na Commonwealth Insurance na makipag-ayos sa lamang kay Ellen. Kahit pa ipinresenta na niya ang lahat ng dokumento na nagpapatunay na hindi hiniram ni Ellen ang kanyang kotse kundi kinarnap ito. Dininay ng insurance yung claim namin since estafa nga lang daw yung kaso. Sa kabila ng pagpapakita namin ng mga documents na nakakapagpatunay na ito ay carnapping, nag-present na kami ng documents from Highway Patrol, from yung court, yun dininay pa rin nila. Pero noong ika-15 ng Hunyo noong nakarang taon, naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court ng Imos Cavite Branch 20 sa sala ni Acting Presiding Judge Josefina Siscar laban kay Ellen Macabante. Napatunayang nagkasalang sospek sa kasong carnapping. Nanindigan pa rin ang Commonwealth Insurance na hindi carnapping ang naganap na pagtangay ng kotse ni Karen kundi estafa. Inuntahan ng Kilos Pronto Team ang opisina ng Commonwealth Insurance Company sa lungsod ng Makati. Ayon kay Romy Jolata, tumatayong Recovery Officer Department ng Commonwealth Insurance Company, wala silang pananagutan sa tinangay na kotse ni Karen dahil hindi raw matatawag na carnapping ang nangyari. Eh pagka yung just taken by the brother or sister, tapos inaano niya day to day na nalabas-masok ron. Parang walang force upon things eh. Wala siyang punirsa eh. Wala ring tinakot. Kasi normally, babalik ko naman yan mamayang gabi eh. Pero ang problema, hindi na nakabalik. Kasi nakasanayan na. Sa totoo lang, hindi lang yan isang bihis. Minaneho ng kapatid eh. Marami pang pagkakataon. Nagkataon lang na hindi na nakabalik. Wala rin daw kautusan ng korte na kailangan nilang bayaran ang kinarnap na kotse ni Karen. Pag sinabi ng court bayaran ninyo yan, at yan ay ninakaw, hindi yan estafa, eh wala tayong magagawa ron. Iurong natin yung desisyon. Ayon sa legal expert na si Attorney Frederick Lu, malinaw na may pananagutan ang Commonwealth Insurance Company kay Karen dahil napatunay naman sa korte na carnapping ang ginawa ni Ellen. If you take that argument to its utmost, it will result in an absurdity. Bakit? Eh kung paano magtaguhabang buhay yan? Archived yung kaso. Ibig sabihin, ongoing yung kaso niya until mahuli yan. But, in the meantime, ano yun? Hindi babayaran insurance company yung nawalan? Para hindi naman yata tama yun. Kahit na kapatid ni Karen ang kumuha ng sasakyan, ay pananagutan pa rin ito ng insurance. 3 ahensya na dinaanan nito. PNP Task Force Limbas. Secondly is yung Office of the City Prosecutor nung preliminary investigation. At yung judge, pagdating doon sa pagdetermine niya ng probable cause bago siya nag-issue ng warrant. Kapag yung kapatid mo, binugbog ka, hindi mo pwedeng kasuhan ng physical injuries, it would result in absurdity. Hindi naman pwedeng ganon kung gagamitin mo yung kanilang reason. In my mind, it is my opinion that they're just creating a reason for them not to pay. Ayon naman kay Attorney Juan Paulo Rojas ng Insurance Commission, walang nakasaad na polisiya ang mga insurance company na kapag kamag-anak ang nagkarnap na sasakyan ay hindi na nila ito maaring bayaran. Walang explicitly nakalagay po doon sa insurance code natin. Dahil dito, maaari raw magsampa ng kaso si Karen laban sa Commonwealth Insurance Company. Given the fact na na-terminate na ho siya, she's more than willing to file a case here. Action na namin, nasa kanya yung option kung gusto niyang isa or pwede niyang pagsabihin yung administrative complaint. Hindi natin malaman kung anong pinag-ugatan itong away ng magkapatid. Malalim, ano? Malalim yan. Biruin mo, sasakyan ay kukunin lamang ng isang mong kapatid at yan lang, parang naglaho ng bula. Pero ang malaking issue dito, Nika, ay dito sa insurance. Dahil nga, nagbayad ka ng insurance premium nuni dito, tapos hindi ibibigay at hindi ka mapapalitan ng panibago mong sasakyan. Oo, kasi sinasabi ng Commonwealth Insurance Company, baka naman kasi magkapatid, yung gano'n ginagawang internal problem. Pero katulad nga ng nabanggit ng ating na-interview, nagpakawala na ng mga papeles ang PNP, ang Office of the Prosecutors, pati ang judge. So ibig sabihin, ito'y carnapping na. Oo, tandaan natin na
ang bawat isa sa atin na may nagmamay-ari ng sasakyan, dalawang klase ho ng dalawang klase ho ng insurance. Merong compulsory third party liability. Ito po yung kunyari, nabangga ka at nasaktan ka. Magbabayad ng ang insurance. At meron pa isa. Ano pa? Ito yung pwedeng pasukin dito sa nawawala mong sasakyan. Ano yan? Ito yung comprehensive insurance, car insurance. Ibig sabihin, pag nawala yan, ninakaw yan, abay bayaran ng insurance yan. O dapat ang Commonwealth Insurance Company bayaran na si Karen. Insurance, komisyon, tulungan ho natin, ha? Oo, nako. Ang hirap ng mga problema, magkapatid. Dumako naman tayo sa Kilos Pronto Prom D. Lumalala na raw ang nangyayaring nakawan sa isang subdivision sa barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Pero Homeowners Association at pamunuan ng barangay, wala raw aksyong ginagawa. Si alias Noriel, hindi niya tunay na pangalan. Biktima ng akyat bahay sa kanilang lugar sa Diamond Village sa Lawag, Dasmariñas, Cavite. Ika-6 ng Abril, umalis sila ng kanyang pamilya at pumunta sa isang mall sa Cavite para bumili ng gamit ng kanyang bunsong anak. 4 o'clock kami umalis. 3 hours lang kami doon. 7 o'clock bumalik kami. Pagpasok ng misis ko sa may gate, nagtataka siya bakit may ilaw dahil maalis kami, hindi namin pinapailaw ito. Alas 7 ng gabi nang makauwi sila sa kanilang tahanan, napansin ng kanyang asawa na bukas na ang pintuan sa likod ng kanilang bahay. Dito na nila nalaman na biktima na pala sila ng akyat bahay gang sa kanilang subdivision. Pasok niya, nakita niya may ilaw, wasak na nga yung pintuan sa may kusina, pati yung pintuan. Winasak ng mga kawatan ang plywood sa likuran ng kanilang bahay gamit ang isang tabak. Nang makapasok daw ang mga kawatan, dito na nalimas ang kanilang mga gadget, pera at alahas na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Yung notepad ng anak ko, iPhone, 4 na cellphone, alahas ni misis, tapos pera ko na worth 10,000. Basta malaki na wala sa akin. Dagdag pa sa kanyang sama ng loob ang kawalang aksyon ng kinauukulan sa nagaganap na nakawan sa kanilang lugar. Iba rito kasi ayaw na magano sa barangay dahil wala naman nangyayari. Isa pa sa biktima ng mga kawatan ang bahay ni Peter. Ika-11 ng Agosto, naganap ang panloloob sa kanilang compound. Ang bahay ni Noriel at ni Peter, magkalapit lamang. Nasungkit ang kanyang bag na nakasabit sa kanilang aparador. Ugali ko na talaga na magsabit ng bag dito sa may cabinet. Siguro yun ang nakita niya. Gumawa siya ng paraan para maabot yun. May nakitang panungkit. Yun ang ginamit niya, sinungkit yung body bag. Madalas na rin ang nakawan sa kanilang lugar at maituturing na itong krisis dahil sa dami na raw nilang nananakawan. Pero ang masaklap, ang barangay at pulisya walang magawa para matugis ang mga kawatan sa kanilang lugar. Ito lang sa street namin, 4 kasabay na ako. Crisis na po talaga to, crisis na. Nagtanong ang Kilos Pronto sa residente sa lugar. Ayon sa kanila, matagal na itong problema pero hindi kayang aksyonan. Abay, madalas na nakailang na, halos every other day merong nakawan dito. O na isang gabi tapos nung naman kahit maaga, yung battery ninakaw. Mabilis pa sa kidlat na pinuntahan ng Kilos Pronto team ang opisina ni Barangay Kapitan Enrico Paredes ng Barangay Salawag. Pero si Kapitan mukhang natutulog sa pansitan at hindi alam ang nakawan na nagaganap sa kanyang nasasakupan. Kung talagang merong insidente ng nakawan, report nila sa barangay o sa ating mga pulis. Kung walang report, paano natin malalaman kung di sila nagre-report? Palusot pa ni Kap, dapat daw ay dumiretso na ang mga biktima sa pulisya sa kanilang lugar dahil hindi na daw nila ito sakop. Oh no, kasi pag police matter, pag nakawan, dapat nga hindi nga sa barangay sila nagre-report, dapat nga sa pulis Kapitan Enrico Paredes, hindi ba dapat kayo ang unang umaalalay sa inyong mga nasasakupan? O tamad lang talaga ang inyong mga tauhan, kaya hindi ninyo maaksyonan ang nagaganap na nakawan? Parang nakakainis yung sagot ni Barangay Captain, no? Parang walang magawa. Parang sinasabi niya na pulis ang dapat ang doon kayo dumulog sa pulis. Sir, kayo nga Barangay Captain dapat nga kayong unang gumagalaw diyan. Tapos ituturo mo sa pulis.
Dapat kayo mag-report sa pulis at tulungan kayo ng pulis, di ba? O parang nagulat pa nga yata si barangay captain sa mga nangyayari. Pero hindi naman tong mga isa o mga dalawa lang, si Peter at si Noriel, mga magkakapit bahay na. Ilang beses nang naakyat bahay. Nako, paparonda ko yan kay General Bato yung lugar ninyo, ha? Tatawagan ko siya mamaya para magkakaroon po ng aksyon po dyan. Pero sinubukan natin po yung barangay chairman na tawagan, pero ring po ang telepono nila at ayaw sagutin. Tinatawagan po yung barangay, ringing lang, hindi sumasagot. Ito po ay aming tututukan, panawagan sa barangay at homeowners na higpitan ang seguridad sa subdivision. Yun. At susunod sa Kilos Pronto. Nakawan sa isang subdivision sa Cavite. Talamak daw. Mga residente nagre-reklamo na. At modus ng mga kawatan para makapanghut-hut sa mga negosyante, ilalantad. Ito mga ka-KP, dahil po nalalapit na po ang Kapaskuhan, marami na namang nauusong mga modus, panloloko at panggogoyo ng mga kawatan. Kaya doble ingat po tayo, ha. Tulad nitong reklamo na karating po sa Kilos Pronto, panuorin po natin. Naka-receive kami ng tawag. Nagpakilala siya na taga Toledo Mining Corporation daw siya. Toledo Mining Corporation. Itong kumpanyang ginagamit ng mga kawatan para makapambiktima ng mga establishmento sa Kalakang, Maynila. Isa sa nabiktima ang bilihan ng mga imported na kape at mga organic wine sa siyudad ng Makati. Ayon sa sales manager na si alias Carmen, tinawagan sila na nagpakilalang si Architect Arthur Colanco para kumuha ng kanilang mga produkto. Nangyari ito noong 13 ng Agosto ngayong taon. Binigay lang muna niya yung mga produkto, kung alin yung mga bibigay kong presyo. Ang presyo ng mga produkto umabot sa 300,000 piso. Tumawag ulit siya. Binibigay niya na yung final quantity nung mga po-orderin niya. Ika-10 naman ng Agosto, nang muling tawagan ni Architect Colanco si Carmen para ipaalam sa kanya na approve na raw ng management ng Toledo Mining Corporation ang kanilang transaksyon. At ang kanilang mga order babayaran daw sa pamamagitan ng isang manager's check. Pero ang manager's check na ibinayad sa kanila, peke pala. Dineposit sa HR namin yung cheque sa account namin. Hindi in-honor yung manager's check. Ika-9 ng Hunyo, nang mabiktima rin ng nagpakilalang empleyado ng Toledo Mining Corporation ang tindahan ng mga muebles sa Pasay City. Ayon sa sales manager na si alias Sammy, tinawagan sila ng isang nagpakilalang si Architect Paulino Zubiri na empleyado ng minahan. Bigla na lang kasi may na-receive na call. Alam na niya yung mga bibili niya. Tinanong niya na yung mga price. Ginawa ko siya ng quote base dun sa mga request niya. Nag-request din daw si Architect Paulino Cuno na kung maari ay manager's check ang kanilang ibayad pagkuha nila ng mga muebles. Nag-suggest siya ng manager's check. So sa amin, okay lang, yun nga po, manager's check, good as cash daw yun, sabi niya. Pero lingid sa kalaman nila Sammy, ang inisyu na manager's check sa kanila ng Toledo Mining Corporation, peke rin pala. Deposit po namin check sa bangko. Tinanggap naman po ng bangko. Within 2 days yata tumawag si bangko. Dubious check nga daw po yung na sinabit namin sa kanila. Sa mga dokumento na nakuha ng Kilos Pronto sa dalawang biktima, lumalabas na iisa ang purchase order na ginamit ng Toledo Mining Company kuno sa dalawang establishmento. Makikita rin dito na halos magkahiwig ang pirma ni Architect Paulino Zubiri at ni Architect Arthur Colanco. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Kilos Pronto sa kaso ng dalawang biktima ng Toledo Mining Corporation, lumalabas na hindi lang sila ang biktima nito. Ang iba pang biktima sa social media naglabas sa kanilang sama ng loob. Kinumpirma ng Kilos Pronto sa lokal na pamahalaan ng siyudad ng Palawan kung ano ang estado ng Toledo Mining sa kanilang lugar. Pero ayon sa aming nakausap na si Grace Gacol mula sa Business Permit and Licensing Office,
Walang Toledo Mining Corporation na nakatayo sa Palawan. Business permit po ito ng Palawan? Opo. Meron lang sana kaming gustong i-confirm. Kung existing po ba ang Toledo Mining Corporation dyan sa Palawan? Wala pong naka-registered na business po sa amin na nakapangalan po sa Toledo Mining Corporation. Lumalabas na bogus maging ang ginagamit na kumpanya ng mga turobo. Ayon sa hepe ng Theft and Robbery Division ng Crime Investigation and Detection Unit na si Police Senior Inspector Alan De La Cruz, dalawang uri ng ganitong modus operandi. Ang isa ay nagtatayo ng sariling kumpanya at ang isa naman ay gumagamit ng mga kumpanyang kilala na nagmumula sa internet. Meron dyan na mga nagbubuo ng kumpanya, kukuha sila ng DTI, kukuha sila ng barangay clearance, minsan gagawan pa nila ng business permit, uupa sila ng isang establishment, good for 1 month yun ang gagawin nila. Ngayon yung second, maghahanap naman sila ngayon ng mga company na well-known at magpapanggap silang mga empleyado sila nito. Pinag-aaralan na din ng mga kawatan ang mga establishmento na kanilang bibiktimahin bago sila makipagtransaksyon. Ang miyembro daw ng ganitong uri ng sindikato hindi bababa ng 5 at ang mahirap daw makilala dito ay ang financier ng grupo. Meron din siyempre share yung nagpipinance. May tubo din yung pera. Kung baga, yung ginastos nila, tutubuan din nila yun. Tapos yung kita niya, tsaka nila paparte-parte din. Apila ng kilos pronto sa mga may-ari ng mga negosyo. Doble ingat ang kailangan para hindi maisahan ng mga kawatan. Maaari rin muna silang mag-research kung tunay ba ang kumpanya na kanilang katransaksyon. Dahil ang turobo na nasa likod ng Toledo Mining Corporation ay nag-aantay lamang ng pagkakataon para kayo ay mabiktima. Grabe, ano? Nagpapakaligal sila kasi meron silang DTI, barangay clearance, business permit, tas 1 month silang magpapaka-negosyo. Pero bogus talaga sila. Siguraduhin lang ho natin kapag meron po kayong ganung kalaki po mga transaksyon, lalo't lahat umaabot po sa libo-libo, 100,000, dapat doon pa lang po medyo magkaroon na ho kayo ng duda. At hanapan siguro sila ng mga dokumento bago kayo sumama at maging biktima ho dito. Mahirap po. Yung mga ganun na mga modus talaga. Background check talaga. Ang daming mga ginagawang panloloko. Ay, nako. Ito Alex, mainit ang usapin ngayon tungkol sa ginawa ng mga pulis Maynila sa grupo ng mga rallyista sa harap ng US Embassy, di ba? No? Pero sa kabila niyan, may mga kabaro pa rin silang gumagawa ng tama. Tulad po ni SPO2 Raul Nadera ng District Traffic Unit ng QCPD. Umaga, habang himbing pa sa pagtulog ang karamihan at bago pa man sumikat ang araw, laman na ng lansangan si SPO2 Nadera. Sa panulukan ng Quezon Avenue patungong EDSA, araw-araw niyang sinisiguradong maayos ang daloy ng trapiko. Babad man sa init ng araw at sa usok ng mga sasakyan, di alintana ni SPO2 Nadera kung nasa minimum ang kanyang kinikita. Para sa kanya, sapat na ang makapagbigay siya ng maayos na serbisyo bilang isang traffic enforcer. Kaya nang minsang nagbiro ang pagkakataon sa kanya, hindi motorista kundi isang wallet na puno ng pera ang naaktuhan niya sa kalsada. Nakita ko nga yung wallet. Ang una nakita ko, pera. Sabi ko, dami nun Tendency ko, pinulot ko. Ang laman noon, 13,800. Wallet pala ito ni Romeo Orbe, 63 anyos na senior citizen at isang tricycle driver. Nabigla rin ako dahil kapay ko sa wala na. Lahat ng pinuntahan ko, pagtanong-tanong ako kung may nakapulot. Wala nakapagsabing nakapulot. Sabi ko, naku, patay. Nandun lahat yung mga inipon na pera. Sa puntong ito, wala nang nagawa si Lolo Romeo kundi manlumo sa pagkakawala ng perang kanyang pinaghirapan. May nakapulot na. Kaya siyempre, swerte ka ako'y nakapulot. Pero hindi pumasok sa isip ni SPO2 Nadera na kunin at angkinin ang perang hindi sa kanya. Bagkus, kilos pronto siyang gumawa ng paraan upang mahanap si Lolo Romeo at ibalik ang nawalang pera. Huwag tayong mag-interest pag hindi sa atin. Kung hindi sa atin, isuli natin.
Natuwa ako siyempre. Meron pang bakit kami magbabalik noon. Dahil sa hirap ng buhay din ngayon. Simple man para sa iba, malaking bagay sa paningin ni Lolo Romeo ang ginawa ng ating bida. Oh, Sir Madera, maraming salamat. Buti lang na ikaw nakapulot. Kung hindi, napakalaki nang nawala sa akin. Buti nakabili ako ng mga kailangan ko sa sarili ko. At yung iba, inilagay ko muna sa bangko. Baka mga ilangan yung pamilya ko. Meron akong maiano sa kanila kahit pa paano. Sana itularan ka ng mga kasamahan mo. I'm very proud of what he has done and naniniwala ako na sa pinakita niya, ito ay magsisilbing magandang ehemplo sa iba pang mga kasamahan namin sa trabaho para makita din ang ating mga mamayan na itong mga kabutihan o magagandang bagay na ginagawa ng ating kapulisan ay hindi natin ipapagwalang bahala. It should be commended and it should be exposed to the people, malaman nila na ito yung dapat na ginagawa natin, na dapat ginagaya at tinutularan ng ibang aming mga kasamahan. Sa katapatan at inspirasyong ipinamalas mo, SPO Tunadera, dito sa Kilos Pronto, karapat dapat. SPO2 Raul Nadera, saludo po ang Kilos Pronto at Kilos Pronto team sa inyo. Sana dumami pa ang kagaya niya, no Lex? Galing, galing. Ayos. Nakakatuwa. Ayan, kami po ay nagbibigay pugay sa inyo. Samantala para sa mga gustong magsumbong at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling oras. 24/7 pong bukas ang Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan ng mensahe. Sa private message po yan ha, wag sa wall at wag sa comment section. Wag pong kalimutang mag-iwan ng inyong contact number at tatawagan kayo ng KP Team. At sa pagbabalik po ng Kilos Pronto, Gateway Paradise para sa mga gustong mag-relax, tampok sa KP. At mga kengkoy at kolokoy na motorista, sapol sa kamera ng KP. Magandang gabi mga ka-KP! Malapit na mag-weekend. Sana bumuti ang lagay ng panahon, no, Alex? Oo, tama. Pero sabi ng Pag-asa mukhang okay na. Oo, kanina sabi ni Robert kanina, maganda daw. Yay! Kasi itong susunod nating tampok na Getaway Paradise, swak na swak para sa inyong pagre-relax. Panoorin po natin. Naghahanap ka ba ng pantanggal ng pagod at stress sa trabaho? O di kaya'y nais mong mag-relax at pansamantalang magbakasyon? 20 minutes lang ang layo sa Tagaytay City. Matatagpuan ang umuusbong na ganda ng isang resort. Akala na ang taong nasa likod ng maganda at mayuming resort na ito ay ang 16 na taong gulang na si Monique Di Mapilis. Welcome to Tierra Montefin. Balikat, cheers po kayo! Nag-umpisa ang Tierra Montefin bilang isang simpleng lugar na maaaring maging bakasyonan ng pamilya Di Mapilis. Hindi naglaon, naging business na ng pamilya at ang batang Di Mapilis ang namahala. Sa sukat na 2.7 metrong ektarya, napapaligiran ng buong resort ng matitingkad na puno ng niyog, mga manggang hitik sa matatamis na bunga. Pagpasok pa lamang sa Tierra Montefin, bubungad na ang isang mini hanging bridge. Tiyak makadaragdag sa excitement ng mga bisita. Masisilayan ang lihim nitong ganda.
Nariyan ang infinity pool na siyang mas nagpaangat sa ganda nito. Meron ding mini clubhouse. Maari ka ditong mag-sing-along sa videoke. Maglaro ng billiards at table tennis. Kung gusto mo ng mas extreme adventure, maaari ring subukan ang kanilang firing range. Kung si Di Mapilis ang tatanungin, para sa kanya, ang fish ponds ang kanyang kadalasang pinupuntahan. Paborito niyang gawin ang fish feeding. Sa murang edad, nakakabilib ang kanyang abilidad na maayos ang pamamalakad ng buong resort. Bata pa lamang, napatunayan na niyang kaya niyang magtayo ng sariling business sa tulong at suporta ng kanyang mga magulang. Tunay ngang ang ganda ng Tierra Montefin ay isang may tuturing na tagumpay ng batang si Monique. Bagong usbong na farm resort para sa buong pamilya at magkakabarkada. Naku po, sa mga lansangan o kalsada, hindi talaga mawawala-wala po mga pasaway na motorista. Tulad nito mga kolokoy at kengkoy na naispatan po ng aming kamera. Panoorin natin. Sanay Cavite, naispatan ng KP Team ang kakaibang family trip. Si Daddy, si Mommy, at ang kanilang anak na bulilit. Pero sa kanilang happy trip, mukhang may missing link. Helmet! Sige si pagratsyada ang buong pamilya. Hindi alintana ang panganib na nakaabang sa kanila. Ang dalawang kolokoy na motoristang ito sapul din sa kamera ng KP. Sa kanilang ride-along, sa halip na helmet ang kanilang suot, chismisan ang kanilang baon. Hala, sige! Chikahan pa more hanggang magmukha na kayong pagong. Hindi nyo ba napapansin ang dambuhalang bus na naharang ninyo? O dahil enjoy na enjoy lang kayo sa mga bungis-ngisan ninyo? Hoy, hoy, hoy mga kengkoy! Baguhin nyo ang inyong trip bago pa kayo sumabit. Nasaan ang mga traffic enforcer na dapat sa inyo ay nagtitik-tik? Kilos pronto bago pa maglaho ang buhay nyo. Ito po sa pagsalaw ng mga balita, naging usap-usapan kahapon sa social media at Trimedia ang ginawa hong pag-araro ng isang police mobile ng NCRPO sa mga rallies ng Lumad at Moro dyan po sa tapat po ng US Embassy. Umani tuloy ito ng sari-saring komento at batikos mula po sa mga netizen. Pero may update po tayo dito. Na-relieve na ho sa kanilang pwesto ang 9 na pulis at opisyal po ng NPD o Manila Police District na sangkot po sa munay marahas na dispersal kahapon. Kabilang po dyan ang Deputy Director for Operations ng NPD na si Police Senior Superintendent Marcelino Pedroso. Siya po ang ground commander po na maganap po yung insidente. Habang yung chopper na pulis, may hawak po ng police mobile na yan, no? Yan, no? Atras, abante yung ginawa. Ay, nako, ito pong si PO3 Franklin Co. Na-relieve na rin po sa kanyang pong pwesto. Pansamantala muna sila pong nasa Regional Headquarters Support Unit ng Camp Bagong Diwa, Taguig, habang patuloy pong inimbestigahan ang kaso. Pero sinabi di ba kahapon ni Chief Superintendent Oscar Albayalde, hindi naman daw nila talaga gustong sagasaan, kaso lang parang nagtalunan daw yung mga tao. Anyway, yan po ang update dyan. Pero hindi rason ho yun na sagasaan mo. Pero si napanood na ho ni General Bato itong video na ito at siya po ay nalungkot sa pangyayaring ito. Pero sabi niya, hindi daw siya magpapadala sa kanyang emosyon at hahayaan daw niyang may magsasagawa ng investigasyon laban po sa kanyang mga tauhan. Okay. Ayun. Mga kapatid nating lumad yan, hindi dapat sinasagasaan. Oo nga. At CHR. Sige nga, CHR, imbestigahan nyo na rin. At yan po isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong mga reklamo sa ngalan po ni Ben Tulfo na medyo may sakit po siya. Pasensya po mga ka-KP. Oo. Babalik po siya bukas. Boss Ben, magpagaling ka. Ako po si Alex Santos. Ako ang nanghawa dyan kay Bitag Ben. So sorry talaga, Bitag. Hello muna kay Neth, Chin, Suji at Elsa Gregorio. And happy birthday kay Nia Tadura ng Wanted sa radyo. Yun. Get well soon, Bitag. Nika Cleofe Alihar naman po naniniwalang sa bawat sumbong. Serbisyong publikong may puso ang hatid namin sa inyo. Hanggang bukas, mga kakipi, sama-sama po nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!